I used to play in Barangay Ginebra as a basketball player. And sa mga hindi po nakakaalam, 3 years ago, exactly 3 years ago, no? Up to this date, no? Exactly 3 days ago, 3 years ago, pareho po ako ng sitwasyon ng mga pinaglaban ninyo. No? Nagkaroon po ako ng parehong sakit ng mga graduates dito. No? Nagkaroon po ako ng stage 3 colon cancer na hindi po natin ini-expect, na hindi ko po talaga ini-expect that time. So, but again, I don't want to look back and tell the story about it. Ang gusto ko lang po sana kaya ako nandito ay alam ko po kung gaano kahirap, gaano kalaki ng sakripisyo na kailangan nating punuan, no, para malabanan itong sakit na to. And dahil dyan, sa inyo mga bata, mga graduates na nandito, talagang saludo ko sa inyo. Saludo ko sa inyong tapang, saludo ko sa inyong dedikasyon. Alam ko po kung gaano kahirap, dahil ako man kahit sa the age of 38, no, when I was diagnosed, ako man araw-araw lumaban ako, araw-araw. May araw na gusto ko sumuko dahil hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari sa atin. Pero dahil sa tinapitan natin ang ating Panginoon, tinapitan ko ang ating Panginoon, na nandito po ako 3 years after, no, actually 8 months after nakabalik ako maglaro ng basketball ulit. No? So, dahil sa sakripisyo, sa tapang at sa dedikasyon natin, at siyempre sa paglaban natin, at sabi nga kanina ni Undersecretary, dahil sa pagkapit natin sa Pag-asa, no, nandito tayo lahat ngayon, lalo na sa mga batang gagraduate. No, kaya saludo ko dahil alam ko kung gaano kahirap, may sakit tayo nararamdaman, hindi tayo makakain, hindi tayo makatulog, ang sakit pag natutulog, no? So lahat yan naranasan natin. Pero dahil sa tapang ninyo, dahil sa dedikasyon ninyo, at siyempre dahil sa suporta ng ating mga mahal sa buhay, lalo-lalo na yung mga magulang natin, lumaban tayo para sa kanila. Ngayon, graduate na kayo ng mga bata, no, dito pa lang nagsisimula ang panibagong chapter ng buhay ninyo. Alam ko na-experience nyo yung hirap, months or probably years, pero alam ko mahirap kalimutan, pero kalimutan na natin yun. Let's start a new life. And itong bagong buhay na binigay sa atin ng Panginoon, huwag nating sayangin. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga panibagong buhay. I must say, binigyan tayo ng Panginoon ng bagong buhay. And alam natin, kaya tayo binuhay, kaya tayo nandito ulit ng Panginoon dahil meron tayong purpose dito sa mundo, lalo-lalo na kayo mga kabataan, nag-graduate dito sa treatment na to, dito sa sakit na to. So, lagi niyo tatandaan at huwag niyong kakalimutan na magpasalamat araw-araw sa ating Panginoon kasama ang inyong mga magulang at mga mahal sa buhay. Dahil hindi tayo mabubuhay kung hindi dahil sa ating Panginoon. At kaya tayo nabubuhay dahil meron tayong higher purpose dito sa mundo. Kung ano man yun, araw-araw madidiscover natin yun. Again, maraming salamat for giving me this opportunity to be in front of you, mga bata, magbigay ng inspirasyon. And hindi ako nandito para maging inspirasyon ninyo. Sa totoo lang, watching the video a while ago, naging dagdag inspirasyon kayo sa akin. Ngayon, mabubuhay ako araw-araw. Iisipin ko kayo mga kabataan na lumalaban. So ako, habang nabubuhay din ako, lalaban din ako ng parang ngayong mga kabataan na nandito. So maraming salamat for being an inspiration, all of us here, mga kabataan. Maraming salamat. I want to share our foundation for giving me this opportunity. And I hope this is not the first and the last. So maraming salamat at magandang umaga po sa inyo lahat.